Nakaw yon sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yon. Kailangan ibalik yon sa atin. Hindi siya nanalo bilang presidente. Hindi rin siya tuluyang nawala sa eksena. Tahimik siyang nagpatuloy sa serbisyo sa ibaba. Sa politika, ang katahimikan ay may dahilan. Sa Pilipinas, bihira ang politiko na nananatiling paksa ng usapan kahit wala na sa pwesto. Kadalasan, kapag natalo ka, tuluyan kang nilalamon ng limot. Ngunit si Leni Robredo, kahit ilang taon nang wala sa pambansang kapangyarihan, ay patuloy na binabanggit sa debate, sa galit, sa pangungutya at sa pag-asa. Ibig sabihin, may tinamaan siya. May nabangga siyang istruktura. At sa politics, kapag may nabangga ka, hindi ka basta-basta nawawala. Ang kwento niya ay nagsimula sa simpleng buhay sa Naga City. Anak ni na Antonio Herona, isang hukom, at Salvacion Santo Tomas, isang propesor sa kolehiyo. Isinilang at lumaki sa isang lungsod na may kultura ng serbisyo at integridad. Natural lamang na ang landas ni Leni ay humantong sa paglilingkod. Ngunit ang buhay niya ay hindi naging madali. Nag-aral siya sa Universidad de Santa Isabel sa Naga, sa elementarya at high school, bago lumipat sa University of the Philippines Diliman upang kumuha ng AB Economics. Pagkatapos nito, nag-enroll siya sa University of Nueva Cáceres para sa abogasya at nakapasa sa bar exam sa ikalawang subok. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Bago siya nakilala sa politika, nagtrabaho siya bilang human rights lawyer. Tumutulong sa mga mahihirap sa malalayong baryo, nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga magsasaka, mangingisda at kababaihan. Ang personal niyang buhay ay may trahedya. Noong 2012, namatay ang kanyang asawa na si Jessie Robredo, isang kilalang mayor ng Naga at sekretary ng DILG, sa isang plane crash. Tahimik ngunit traumatikong pangyayari ang pagkamatay ni Jessie. Isang engine failure, pilit na emergency landing at pagbagsak sa dagat sa Masbate. 3 araw bago matagpuan ang kanyang labi, nagdusa ang pamilya, lalo na si Leni, na biglang natutong harapin ang politika habang nagdadalamhati. Jess, thank you for the gift of your life. We are truly blessed to have been loved by you. I will not say goodbye because I know that you will never leave us and will always be in our midst. Rest well. We will love you forever. Ngunit sa halip na magtago, pumasok siya sa politika noong 2013 bilang congresswoman ng Camarines Sur upang ipagpatuloy ang advokasya ng kanyang asawa at labanan, ang matagal ng political dynasty. Noong 2016, tumakbo siya bilang vice-presidente. Nagsimula siya sa halos zero recognition, ngunit sa tulong ng kanyang laylayan approach, nagtulungan ng libu-libong voluntaryong Pilipino, ngunit kasabay nito, pasan niya ang pangalan ng Liberal Party, isang partidong para sa ilan ay simbolo ng mabuting pamamahala, ngunit para sa marami ay alaala ng lumang sistema. At sa kabila ng disinformation, nanalo siya sa isang napakatinding laban. Pero sa akin yung recognition na maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yon. Kailangan ibalik yon sa atin. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Ngunit hindi rin naging madali ang pagiging VP. Maliit ang pondo, limitado ang access, at tinarget siya ng social media trolls at political disinformation. Kabilang ang mga personal na atake at manipulasyon ng impormasyon. Pinakita niya na sa kabila ng maliit na budget at kakulangan sa kapangyarihan, kaya niyang gumawa ng epekto sa libu-libong pamilya sa pamamagitan ng Angat Buhay program. Ngunit sa kabila ng kanyang integridad, naging paksa siya ng kritisismo. May mga tao na nagsasabing elitista siya. Hindi dahil mayaman kundi dahil sa paraan ng kanyang pamumuno, nakatuon sa proseso, sa datos at sa serbisyo sa halip na sa palabas. May ilan ding naniniwalang ang kanyang advokasya ay charity lamang at hindi tunay na pamahalaan.
Sa mata ng ilan, walang drama, walang bangis, kaya ang epekto ay limitado. Isa pang kontrobersyal na aspeto ay ang kanyang yaman. Ayon sa pinakahuling SALN, ang net worth niya ngayong 2026 ay 27.5 milyon. Mayroon siyang 14 na lote, residential at agricultural, 3 bahay, at ilang condominium unit sa Quezon City para sa kanyang mga anak. May 4 na sasakyan kabilang ang Toyota Innova at Toyota Grandia, at ilang alahas at personal properties na nagkakahalaga ng daan-daang libo. May ilang shares sa Meralco at Rockwell Land. Bagamat hindi siya kilala bilang negosyante, malinaw na hindi rin siya mahirap at malinaw na hindi rin sobra sa yaman kumpara sa ibang matataas na opisyal ng gobyerno. Ang Angat Buhay, isang NGO, ay hindi negosyo. Pinatatakbo ito sa donasyon at volunteerismo. Hindi siya kumikita rito. Ngunit sa kabila ng yaman at ari-arian, nanatiling simpleng tao si Leni sa kilos at pamumuhay. Hindi siya nagmamayabang, hindi siya nagpapakita ng luho. Ang kanyang tahanan sa Barangay Dayangdang, Naga City ay simpleng bahay lamang. Para sa kanya, hindi ito simbolo ng kapangyarihan, kundi ng stability para sa kanyang pamilya at trabaho. Ngunit sa mata ng kritiko, ang katotohanang may sapat siyang yaman ay sapat na para tawaging elitista. Pagkatapos ng 2022 presidential election, maraming analista ang nagtanong, babalik ba siya sa pambansang politika? Ngunit nanindigan siya. Mas gusto niyang mag-focus sa lokal na pamahalaan bilang mayor ng Naga. Nanalo siya sa isang landslide victory noong 2025, kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod. Sa kanyang administrasyon, nakatutok siya sa zero tolerance policy laban sa korupsyon, reforma sa human resources, flood control, traffic management at urban planning. Pinanatili niya ang legacy ng kanyang yumaong asawa habang ipinapakita ang sariling kakayahan sa serbisyo. Ngunit hindi lahat positibo. May mga kritiko na nagsasabing kulang siya sa masa appeal, na masyadong intelektual at hindi nakakasabay sa tradisyonal na leader na nakatuon sa drama kaysa resulta. Ang kanyang pagtutol sa war on drugs ay nagdulot ng matinding backlash mula sa ilang sektor. I'm sending a letter. Tignan natin kung anong mangyari. Hindi ako makialam. Sige, gusto mo? Mas bright ka? Sige. But the way we are approaching the drug war, 3 years has shown us that it has not been effective. Ang kanyang neutral na paraan at tahimik na serbisyo ay para sa ilan ay kahinaan. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang tumutulong. Ang kanyang presensya sa Naga City ay malinaw na mensahe. Hindi lahat ng kapangyarihan ay nasa spotlight at hindi lahat ng ambisyon ay nakasalalay sa malaking titulo. Ang kanyang katahimikan sa politika ay hindi kawalan ng ambisyon. Minsan ito ay paraan ng paghahanda, pag-iingat at pagpapakita na ang tunay na pagbabago ay hindi palaging nasa drama at ingay ng media. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang relevant sa pambansang diskurso. Hindi siya nagsasabing babalik sa presidential race, ngunit ang kanyang mga galaw, kahit tahimik, ay binibigyang kahulugan at sinusubaybayan ng publiko. Ang kanyang yaman, ang kanyang serbisyo, at ang kanyang prinsipyo ay bahagi ng narrative. Isang leader na nanatiling matino, handang magsilbi, at hindi nagtatangkang gamitin ang kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Ngayon habang naglilingkod bilang mayor ng Naga, pinapatunayan niya na ang lokal na pamahalaan ay hindi maliit na arena. Dito hinuhubog ang kredibilidad, dito sinusubok ang prinsipyo. Ang bawat proyekto sa kalsada, bawat hospital upgrade, bawat evacuation center na ni-retrofit, ay patunay na ang leader na nananatiling tapat sa serbisyo ay kayang gumawa ng konkretong epekto kahit limitado ang budget, kahit maliit ang spotlight. At sa kabila ng lahat, patuloy ang debate. Ang mga kritiko ay patuloy na nagtanong, sapat ba ang kanyang ginagawa? Ang kanyang mga taga-suporta ay patuloy na nagsasabing, ang mahalaga, may ginagawa siya. Sa politics, ito ay laban ng perception laban sa realidad. Ang yaman, ang serbisyo, ang legacy at ang karakter ni Leni Robredo ay patuloy na pinag-uusapan. Hindi siya perpekto, puno ng kontrobersya at minsan ay tila hindi naiintindihan, ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang simbolo ng alternatibong paraan ng pamumuno. Hindi perpekto,
puno ng kritisismo pero umiiral. At hanggat umiiral ang ideyang iyon, mananatili siyang relevant kahit tahimik. Dahil sa politika, ang katahimikan ay hindi kawalan ng ambisyon. Hindi rin ito otomatikong kahinaan. Minsan, ito ang pinakamalinaw na pahayag. At kung babalik man siya o tuluyan na siyang manatili sa ibaba, ang tanong ay hindi na lang kung handa siya. Ang tanong ay kung handa na ba ang bansa. Dahil sa politika, ang katahimikan ay may dahilan.